So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 43, day 2. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 1:10-12. I was in spirit on the Lord's day and heard behind me a loud voice like a trumpet. And I turned to see the voice that spoke with me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. Amen. So didiretso na ako magbasa para makita natin kung ano ang gustong sabihin dito sa MR natin tungkol sa mga verses na ito. The speaking of the Spirit always turns to the infusing of Christ. If we listen to His speaking, we will immediately be under Christ's transfusing and infusing. And we will be immersed into Christ. Amen. So kahapon binabanggit natin na ang mga pagsasalita dito sa Kapitulo 2 at 3 ng Apokalipsis ay pagsasalita ng Espiritu. So yan ay paulit-ulit natin binabanggit. Ang Espiritu ay nagsasalitang Espiritu. At sa huling kapanahunan na ito, ang Panginoon ay Espiritu. At sapagkat panahon ngayon ng Espiritu, ang kanyang pagsasalita ay ang pagsasalita ng Espiritu. Amen. Dito sinabi sa atin na ang pagsasalita ng Espiritu ay nakakapagbaling tayo. Nakakabaling sa atin. Tayo ay naibabaling tungo sa paglalalim ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay nakikinig sa kanyang pagsasalita, tayo ay magiging nasa ilalim ng kanyang paglalalin at pagtitigmak. At tayo ay maibababad kay Kristo. So hindi lang ito pagsasalita, kundi may resulta siya. Pag lagi ka nakikinig sa pagsasalita ng Espiritu, meron kang matatanggap. Hindi lang ito napapakinggan, kundi meron tayo natatanggap. At nakakatanggap tayo ng paglalalin at pagtitigmak ni Kristo mismo. Sapagkat siya ay Espiritu, pwede siyang mailalin sa atin, pwede siyang maitigmak sa atin, at sa pamamagitan niyan, tayo ay maibababad sa Espiritu. So yan yung pambungad natin. Amen. Today, the 7 spirits are speaking to the churches, and anyone who has an ear and listens to this speaking will be turned to Christ infusing. Whenever we listen to the speaking of the 7 spirits of God to the churches, we are immediately under a precious, sweet, dear, transfusing and infusing that changes us, transforms us, makes us the proper material, and builds us into God's building. Amen. So binanggit sa atin na yung pagsasalita ng Espiritu ay ang pagsasalita ng 7 Espiritu na nagsasalita sa mga eklesiya. At ito mga nakaraan, binanggit na natin ang ibig sabihin ng 7 Espiritu. Ang 7 Espiritu ay hindi tumutukoy sa 7 Espiritu na may bilang na 7. Kundi 7 pinatinding Espiritu. Spiritong pinatindi ng 7 beses. So yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, pinatindi siya. Mula sa isang tindi, naging 7 beses siyang pinatindi. Malakas, ibig sabihin, pinalakas siya ng 7 beses. At ang pagsasalita ng 7 ulit na pinatinding Espiritu, okay, ay tungo sa mga eklesiya at hinihiling nito na ang mga eklesiya ay magkaroon ng pandinig upang pakinggan ang pagsasalita ng Espiritu. At ito ay para sa pamamahagi ni Kristo, paglalalin ni Kristo. At kung napapakinggan mo ang 7 Espiritu ng Diyos,
na nagsasalita sa mga eklesiya, anong mangyayari? Tayo sa ilalim ng matamis, no? At matamis at nasa ilalim ng napaka-precious na pamamahagi, paglalalin, pagtitigmak. Ito ay magbubunga ng pagbabago. Pagbabago, transformasyon, no? At kung saan tayo ay gagawing mga material para sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kailangan natin ang pagsasalita ng Espiritu upang tayo ay maging tugma sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. So kasi itong panahon na ito ng bagong tipan, panahon ng Espiritu, panahon ng eklesiya, at ang eklesiya ay ang gusali ng Diyos na tinatayo para sa kanyang tahanan. At ang material na itinatayo dyan ay ang mga believer din na kung saan ginawang mga bato, katulad ni Pedro. Yung pangalan niya ay ginawang Pedro, ang ibig sabihin ay bato. At siya mismo na-impress siya na ang bato na binabanggit dito ay material para sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. Kaya si Pedro, inamin niya na siya ay naging bato para sa pagtatayo ng Diyos. Kaya paano na ibubunga ang mga bato? Mga na-transformang material, mga pwedeng maitayo para maging tahanan ng Diyos. Ito ay binubunga sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu. Ang kanyang pagsasalita, merong kalakasan upang si Kristo ay mailalin sa atin at siya ay gumagawa ng pagbabago sa atin. Pag sinabi natin pagbabago, ginagawa tayo mga tao na tugma para sa pagtatayo ng gusali ng Diyos. Yan ay transformation. Yung transformation kasi, iba siya sa physical na pagbabago, iba siya sa improvement. So, yun ang ibig natin sabihin. Kasi tayo mga believer, hindi naman tayo dapat maghabol sa personal improvement. Yung pagpapaunlad ng sarili natin. Halimbawa, mga resolution, mga bagay na dapat wag mo nang gawin. Iwanan mo na yan, magbagong buhay ka na. So yun ay mga outward na pagbabago. Pero hindi yan. Hindi yan ang pagbabagong binabanggit natin. Ang pagbabagong binabanggit natin ay transformation. Ang transformation ay metabolikong pagbabago. Halimbawa, yung physical na katawan natin, nagbabago yan. Nagkakaroon niya ng metabolic change. Halimbawa, ikaw ay namumutla ka. Hindi maganda yung itsura ng mukha mo, maputla. Pwede naman lagyan ng makeup para pumula. Pero yan ay hindi metabolic. Ang metabolic change ay mula sa organikong pagsasagawa. Halimbawa, kumain ka ng mga masusustansyang pagkain, mataas sa iron, di ba? Nakakatulong, no, sa pag-improve ng ating kalusugan. Yung complexion mo, magbabago yan. Yan ay metabolic. Metabolic. So, ganyan din ang pagbabago sa spiritual. Transformation, metabolic siya. Ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng paglalalin ng kung ano si Kristo tungo sa atin. At ito ay bunga ng pagsasalita ng Espiritu. Amen. Whatever must go to the lake of fire burns away by the 7 lamps. And now we are under the 7 eyes, being infused with all that Christ is, in order that we may become part of the new Jerusalem. Amen. So, binanggit yung 7 ilawan. Yung 7 ilawan ay ang 7 mata. Ang 7 mata ay ang 7
beses na pinatinding espiritu. At ito ay gumagawa sa pamamagitan ng paglalalin. Inilalali niya ang lahat ng kung ano si Kristo upang tayo ay maging bahagi ng bagong Jerusalem. O kanina binanggit, maging bahagi ng pagtatayo ng gusali ng Panginoon. Kasi yung gusali ng Panginoon, yan ang eklesiya, yan din ang tahanan ng Diyos, at isang araw mapapasok doon yan, magiging ang bagong Jerusalem sa kawalang hanggan. So, ibig sabihin, yung mga item kasi sa Biblia, okay, mula dito, another step, then nagkakaroon siya ng tinatawag na consummation. Sa English kasi consummation. Nako-consummate siya. Walang iniwan sa mga prutas mula sa pagiging bubot. Unti-unti siya ay nahihinog. Parehong prutas din na bubot, nahihinog, hanggang umabot siya sa kasukdulan ng kanyang pagkahinog. So, ganon. So, ang eklesiya ay naitatag dito sa lupa. At ito ay patuloy na umuunlad sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga mananampalataya. Sila ay lumalago, nababago, natatransforma, napapabanal, hanggang sa dumating ang isang punto na sila ay maging ang bagong Jerusalem. At ang binabanggit dito sa atin, ito ay epekto ng pagsasalita ng Espiritu. So today's reading na ako. Because the Spirit today is speaking to the churches, we need to be in the churches in order to be rightly positioned to hear the Spirit speaking. Even though the believers in the churches are in a position to hear the Spirit speaking and thus can easily have ears to hear, not all of them will closely follow His speaking. Hence, there is the call for the overcomers. Amen. So, mapapansin niyo dito sa aklat ng Revelation, yung pagsasalita ng Espiritu ay pagsasalita sa mga eklesiya. Di ba? Kaya sa simula ng bawat sulat, sinasabi niya, okay, sa eklesiya, sa Efesos, right, isulat mo sa eklesiya sa Efeso. Ganon din sa eklesiya sa Smyrna, sa Pergamos, sa Thyatira, sa Philadelphia, sa Sardis, sa Laodicea. So 7 eklesiya, na kung saan ang Espiritu ay nagsasalita sa kanila. At sa last part ng kanyang pagsasalita, sinasabi niya, ang magtagumpay. Actually, yung word na magtagumpay sa English ay he who overcomes. He who overcomes. Ibig sabihin, ang isa sa layunin ng pagsasalita ng Espiritu sa mga eklesiya ay upang buuin mula sa eklesiya ang mga mandaraig. At ang mga mandaraig, sila ang magbabalik sa Panginoon at sila rin yung tatanggap ng gantimpala sa pagbalik ng Panginoon. Kaya para saan ba itong pagsasalita ng Espiritu? Upang tumawag at bumuo ng mandaraig mula sa eklesiya sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu. So yun. Kaya dito sinasabi sa atin ang kahalagahan ng nasa eklesiya, sapagkat ang mandaraig ay tatawagin at bubuuin sa loob ng eklesiya sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu. Amen. Kaya kung ikaw ay nasa eklesiya, malaki ang posibilidad na maging mandaraig ka. Sapagkat kung wala ka sa eklesiya, paano mo maririnig ang pagsasalita ng Espiritu? At kung hindi mo maririnig ang pagsasalita ng Espiritu, paano ka magiging mandaraig? Bagamat hindi ko naman sinasabi na lahat ng nasa eklesiya ay magiging mandaraig. Hindi naman mangyayari yun. Pero, pwede kong sabihin na ang mga mandaraig manggagaling sa eklesiya. So, mainam na ang nasa eklesiya kesa wala. Sapagkat unang-una, ang pagsasalita ng Espiritu ay pagsasalita sa eklesiya.
No? Pangalawa, sa pamamagitan ng pagsasalita ng Espiritu, bubuuin ang mga mandaraig sa pamamagitan ng eklesiya. Kaya sinasabi sa atin dito, ang kahalagahan ng nasa eklesiya. Kung wala ka sa eklesiya, paano ka mabubuo? Paano ka maitatawag bilang isang mandaraig? Wala ka sa tamang posisyon. Di ba? Pero meron din naman mga tao na nasa tamang posisyon, nasa eklesiya, subalit wala namang tenga para makinig. Hindi nakikinig sa sinasabi ng Espiritu sa eklesiya. Meron namang nakikinig pero hindi tumatalima sapagkat isa sa importanteng pagtugon sa pagsasalita ng eklesiya ay ang pagtalima, pagsunod, pagtanggap ng mga instruction, o pagiging na-adjust mula sa pagsasalita ng Espiritu. At siyempre, ang pinakamahalaga dyan, yung nakatanggap ng paglalalin at pagtitigmak ng Espiritu. Ito yung natransforma, napapabago, at nagiging isang material para sa pagtatayo ng gusali ng Panginoon. Sa mga kapatid, today's reading na ako. Because the Spirit today is speaking to the churches. Okay. Amen. So, nabasa ko na to. Overcomers are produced by having an ear that can hear, and the ear to hear is produced through the Spirit speaking to the churches. Those who have an ear to hear what the Spirit says to the churches should hear, and those who hear will be overcomer. Amen. So, yung pagkakaroon ng pakikinig ay naibunga din ng pagsasalita ng Espiritu. Paano ka magkakaroon ng tenga na nakikinig? Gamitin mo yung tenga mo para makinig, para magkaroon ka ng pandinig sa sinasabi ng Espiritu. Amen. Na isang uri ng pandinig na binunga din ng pagsasalita ng Espiritu sa mga eklesiya. Amen. Kaya sinasabi sa atin na yung nakikinig sa Espiritu, na sinasabi ng Espiritu sa eklesiya, at kung nakikinig, sila yung magiging mga mandaraig. Makinig ka lang, magiging mandaraig ka. Hindi naman mahirap makinig. Ang importante lang, matyaga ka. Kasi minsan nandyan yung pagsasalita, hindi mo napapakinggan dahil busy yung iyong kaisipan. So sa akin, ang makinig, nangangailangan din ng pagtuon ng kaisipan upang makinig. Yung mga iba, physically nandyan sila. Yung tenga nila nakakarinig, pero sa totoo lang, hindi sila nakakapakinig kasi busy sila. Habang nakaupo, busy sila habang nasa eklesiya. Hindi nila napapakinggan yung sinasabi ng Espiritu. Kaya kailangan ma-adjust tayo, maituon ang ating buong sarili sa panahon ng pagsasalita. So nagsasalita ang Panginoon sa loob ng eklesiya, kailangan meron tayong pakikinig. Baka sa meeting, minsan nakaupo lang yung mga kapatid, imbis na makinig, nagse-cellphone lang sila. Yung iba naman, nagliliwaliw yung kanilang kaisipan kung saan-saan. So, hindi sila nakakapakinig. Baliwala din. Diba? Baliwala rin. Amen. Each epistle was written to a particular church in a certain locality. Yet all the 7 epistles conclude in the same way, with the Spirit speaking to all the churches. This means that each epistle was written to all the churches, and it indicates that all the churches should be the same. All the churches should listen to the word that the apostles have received of God, which is the teaching of the New Testament. Amen. So ang teaching ng New Testament ay sa pamamagitan ng mga apostol na nakatanggap ng salita mula sa Diyos. So mula sa mga salita na natanggap nila,
ito ay naging pagtuturo sa loob ng eklesiya. At ito tinatawag nating pagtuturo ng bagong tipan. Amen. Tapos sinasabi sa atin dito, bagamat yung pagsasalita ng Espiritu dito sa Apokalipsis, ay pagsasalita ng Espiritu sa iba't ibang particular na eklesiya. Kaya 7 sulat ito eh. 7 yung eklesiya, 7 rin yung sulat. Bawat isang sulat ay isang sulat sa eklesiya. Pero pinapakita rin sa atin na bawat sulat sa bawat eklesiya ay pagsasalita ng Espiritu sa lahat ng mga eklesiya. Hindi lang dito sa 7 eklesiya sa Aklat ng Revelation, sa lahat ng mga eklesiya. At hindi lang sa panahon ng Apokalipsis, nung naisulat ito, kundi sa lahat ng kapanahunan. Hanggang sa kapanahunan natin, umaabot yung mga pagsasalita ng Espiritu sa mga eklesiya noong panahon na yon, 2,000 taon na ang nakakaraan, na itala sa Biblia. Pag binasa mo, ito ay nagiging pagsasalita ng Espiritu sa iyo. Kaya kaya kanyang baguhin, kaya kanyang transformahin, kaya kanyang lalinan, tigmakan, ibabad kay Kristo, upang sa pamamagitan nito, maging isang material ka sa pagtatayo ng katawan ni Kristo, ang eklesiya, na siyang gusali ng Diyos at siyang tahanan ng buhay na Diyos. Amen. At mapapasok doon sa bagong Jerusalem. In Revelation 1, we see many titles for the wonderful one. Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings of the earth, the Redeemer, the one who made us a kingdom and priest to his God and Father, the one who comes, and the Son of Man appearing as the high priest. Yet in chapter 2, we see Christ, the all-inclusive head, with the speaking spirit. This means that all that Christ is in chapter 1 has been condensed into the all-inclusive Christ and the speaking spirit in chapter 2. Amen. So sa simula ng Aklat ng Revelation kasi, si Kristo ay marami mga title. At syempre, bawat title na ito, sa Kanya lang pwede. Ano ba yung mga title na ito? Sabi rito, siya ang wonderful one, no? Ang isa na kagilagilalas. Tapos, si Jesus Christ, Jesus Christ, the faithful witness, ang tapat na saksi, firstborn of the dead, ang panganay sa mga patay, ruler of the kings of the earth, pangulo o pinuno ng lahat ng mga hari sa lupa, the Redeemer, ang manunubos, the one who made us a kingdom and priest to his God and Father, ang isa na kung saan ginawa tayong kaharian at mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Ang isa na dumadating, the one who comes. The Son of Man appearing as the high priest, ang anak ng tao na nagpapakita bilang mataas na saserdote. So yan yung marami mga title ni Kristo sa simula ng Revelation. Pero pagdating sa chapter 2, makikita natin si Kristo ang nagpapaloob sa lahat ng ulo. Ang ibig sabihin ng term na nagpapaloob sa lahat, siya ang tugon sa lahat ng ating kailangan. Ibig sabihin, walang kulang. Kay Kristo, wala tayong kulang. Lahat kaya niyang tugunan. Kailangan mo ba ng redemption? Siya yung Redeemer. Di ba? Kailangan mo ba ng pagsasalita? Siya yung nagsasalita. Di ba? Kailangan mo ba ng pagkabuhay na muli? Siya yung panganay sa mga nabuhay na muli. Di ba? At anong gusto mo? Maging hari? Siya yung isa na kayang kang gawin bilang hari sa loob ng kaharian. Okay. Pagkatapos, lahat ng mga titulong ito, pagdating sa chapter 3, 2 and 3, ay naging isa na lang o dalawa.
Ano yan? Siya ang nagpapaloob sa lahat na ulo at ang nagsasalitang espiritu. Ibig sabihin na ano siya, na condense, nabuo sa ganyang titulo. Ang daming title, pero nabuo sa dalawang titulo. Ano yan? Ang nagpapaloob sa lahat na Kristo, ang nagsasalitang Kristo. So yan na siya nung huli. Pero ibig sabihin, lahat yung mga title niya ay naibuo dyan sa mga title na yan, na naging isa o dalawang title na lang. Amen. In spiritual things, seeing depends on hearing. The writer of Revelation first heard the voice and then saw the vision. If our ears are dull and cannot hear, then we cannot see. So yan, yung dalawang bagay na mahalaga ay ang pakikinig at pagkakita. So yung writer, unang-una, may narinig siya. Pagkatapos niya marinig siya, ay pumihit. Di ba? Bumaling siya at nakakita siya. Narinig niya ang tinig ng Panginoon, pero nung tumingin siya, ang nakita niya ay mga gintong patungan ng ilawan na sumasagisag sa mga eklesiya. Kaya sinasabi rito, kung hindi ka makarinig, dull o mahina ang pandinig mo, hindi mo marinig ang Espiritu, hindi ka din makakakita. Mawawala ang vision mo. Amen. So the Jews would not hear the word of the Lord. So they could not see what the Lord was doing according to the New Testament. The Lord always wants to open our ears to hear His voice. Amen. That we may see things according to His economy. Amen. So ano ba naging problema ng mga Jew? Ang problema nila ay hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Diba? At sapagkat hindi nila naririnig ang salita ng Diyos, hindi nila alam gawin ang mga bagay ayon sa bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Amen. Kaya ang Diyos, lagi niyang gustong buksan ang ating pakinig upang marinig ang kanyang tinig. At sa pamamagitan ng ating pakikinig, makakita tayo ng mga bagay ayon sa kanyang ekonomiya. Amen. So the dull ears need to be circumcised. The sinner's ears need to be cleansed with the redeeming blood and anointed with the Spirit. To serve the Lord as priests, we must have our ears cleansed with the redeeming blood. According to Revelation, as the Spirit is speaking to the churches, we all need to open, circumcised, cleansed, and anointed ear to hear the Spirit speaking. Kaya sapagkat ang ginagamit sa pandinig ay ang ating tenga, kailangan yung tenga natin na tune siya ng tama, nalinisan, na-tune siya sa pagsasalita ng Espiritu. Di ba? Ano pa? Na hugasan siya ng dugo ni Kristo. Di ba? At na-circumcise siya ng Espiritu upang ang ating tenga ay consecrate sa pakikinig sa Espiritu. So mahalaga ang ating pandinig. Sa Espiritu ay walang problema. Ang Espiritu ay Espiritong nagsasalita. Tuloy-tuloy yan, nagsasalita yan. Pero, maski nagsasalita siya, kung wala kang pandinig, walang epekto ang kanyang pagsasalita. Kaya mahalaga ang pandinig. We need to both see and hear. Among our physical senses, which is more important, seeing or hearing? Hearing is deeper than seeing. Thus, we must tell the Lord, Lord, I need to both see and hear. Have mercy on me, Lord, and grant me eyes to see and ears to hear. We may have to struggle with the Lord, telling Him that we must be able to both see and hear. Ano daw bang mas importante?
Makinig o makakita. Parehong importante yan. Makinig at makakita. Hindi, alos, walang itulak kabigin. Parehong mahalaga. Pero sa spiritual, mga kapatid, mas malalim ang hearing o pakikinig kaysa pagkakita. O, malalim ang pakikinig. Sapagkat ang Diyos natin ay nagsasalitang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya malalim ang pakikinig. Madalas, ang kaya natin makita ay yung mga narinig natin. At kung wala tayong pakinig, ang dinig, wala tayo niyan. Wala tayong makikita. Kaya ganun kahalaga ang pandinig. Kaya sa huling bahagi ng mga sulat, sabi niya, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. O Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng pandinig upang ang iyong pagsasalita ay mapakinggan namin. Upang sa pamamagitan din ng pandinig, makakita kami at ito ay magresulta ng mga pagbabago, pagtatransforma, at kami, Panginoon, makakita ng liwanag. At kami ay maging mga napabagong tao. Tugma sa iyong pagtatayo ngayon. Tugma rin sa darating na bagong Jerusalem. Amen. Amen.